Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila nagsalita na nga si Baste Duterte at talagang nagtaliga na ng war on drugs. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang matapang nga na hinaharap ni Baste Duterte ang mga karumal-dumal, ang mga pulburon sa bansang Pilipinas dahil talagang talamak na ang mga gumagamit at nagiging bangag sa bansang Pilipinas dahil nga pinoprotektahan ni Lisa Smugs at ni Kuting ng Norte at sila ay gumagamit na rin. Matatandaan natin mga kaibigan at hindi nga natin maipagkakaila na kahit nga sinabi ni former President Rodrigo Duterte na talagang hindi naman talaga perpekto ang kanyang pamumuno noon, ngunit talagang nalinis ang mga masasama sa bansang Pilipinas. Ang mga bangag at mga pulburon user ay nabawasan at talagang maraming nag-surrender. Ngunit ngayon nga ay talagang nanumbalik ang mga karumal-dumal na mga kriminal, mga pulburon at talagang hindi na safe maglakad sa labas, hindi tulad nung panahon ni Tatay Digong. Kaya naman ngayon ay talagang matapang nga na isinulong ni Baste Duterte ang war on drugs dahil ito na lamang ang isang pagkakataon at ito na lang muli ang makapaglilinis sa bansang Pilipinas dahil sobrang-sobra na ang mga bangag sa bansang Pilipinas. At hindi na nga sila natatakot sa batas, lalong-lalo na kay Kuting ng Norte dahil nababayaran ang batas ng Pilipinas. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sabi na parang parang may something. Kasi nga itong si Risa Hontivirus mga kaibigan, atat na atat po siya guys. Atat na atat po siya ma-release or lumabas itong warrant of arrest. Ni kung ano na naman ang pinagsasabi niya. 'Di ba? Siya ang pinaka-eager beaver dito eh. 'Di ba? Gigil na siya sa warrant of arrest ni Pastor mga kaibigan, kaya sinabi niya guys na ito daw warrant of arrest ni Pastor Kibuloy ay en route na daw. Papunta na daw sa Davao mga kaibigan. Ito pakita ko lang sa inyo. Ayan oh. Arrest order versus Kibuloy en route to Davao, says Hontivirus. Alam mo, Hontivirus, huwag mong sabihin ganyan. Kasi nga, ang mga pulis po sa Davao or PNP Davao, ready naman sila. Ready na po sila. Ready to coordinate. Ang problema mga kaibigan, parang pinapaasa lang nila ang PNP Davao. Kasi po, itong sinasabi kasi ni Risa, ni Madam Risa or si Hontivirus mga kaibigan. Ang sabi niya guys, papunta na daw yung arrest or yung warrant of arrest or arrest order. Papunta na daw ng Davao. Pero ang sabi po dito sa balita guys, sa isang balita, yan pakita ko sa inyo. Ayan po. Inaakyat pa lang sa SC ang arrest order ng Senado. Pareho po sila ng date guys. Ito March 21. Yung sinabi po ni Hontivirus, March 21 din. Pareho lang ng date, no? Ibig sabihin guys, wala pang warrant. Inakyat pa lang si SC. Kasi sino ba ang magbibigay ng Sino ba ang magre-release ng warrant of arrest? Di ba judge? So inakyat pa lang sa SC para po lumabas yung warrant of arrest niyan. Alam natin, permado na yan. Permado na permado na ni SP Subiri. Pero hindi pa yan formal. Para maging formal yan, Risa Hontivirus, para maging formal yan, di ba, kailangan iakyat pa si SC yan para po ma-release ng isang judge. Kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, pero yun talagang alam ko. Ang nakapag-release lang ng warrant of arrest ay judge. Wala na pong iba. So, ibig sabihin guys, wala pa pong warrant of arrest. Pero bakit yung pinapangunahan na naman? At bakit yung sinasabi sa PNP Davao na en route na? Ano to? Para magulo sila doon or malito sila? Kasi guys, ang delikado dito mga kaibigan, ito po ay analysis ko lang po mga kaibigan, no? Hindi ko po ma-confirm to, pero pwede po mangyari to. Baka guys, pagkaroon na naman ng backdoor yan. Naku,
Ito na naman sinasabi natin. Ano ba ibig sabihin ng backdoor? Baka mamaya hindi sila makikipag-coordinate sa PNP Davao. Mamaya may gusto magsolo. Kasi nangyari na yan eh. Palagi nangyayari yan. Hindi nakikipag-coordinate. Tapos bigla na lang silang sumusulpot doon sa Davao. O kaya bigla na lang silang papakita doon sa lugar ni Pastor. Which is hindi po pwede yun. Kailangan ng coordination or proper coordination ng PNP Davao. Hindi po pwedeng hindi. Or else, meron talagang something dito. Kasi nga, ang nakalagay dito sa balita mga kaibigan, takot na takot po itong si Hontivirus. Takot na takot po siya guys. Baka daw may dumanak ang dugo. Oh, takot na takot ka pala eh. Takot na takot ka pala. Kasi guys, syempre, hindi natin maiwasan yan. Magkakaroon talaga ng unrest yan, di ba? Magkakaroon po ng rally or protesta. So anong gusto nyong gawin? Tahimik? Iba-backdoor nyo? Hindi po pwede yan. Kailangan nyo makipag-coordinate sa PNP. Ngayon, ang tanong, kailan nyo i-release yan? Unang-una, Sabado ngayon. Walang pasok. Bukas, Linggo, lalong walang pasok. Pagdating ng Lunes, Lunes Santo na. So, malamang sa malamang, hindi ma-release yan. Lunes, ewan ko lang ha. Pagdating ng Wednesday, Holy Week na. Di ba? Hanggang Sunday yan. Kasi nga, Easter Sunday. So, for me lang guys, malamang sa malamang, meron pong something dyan mga kaibigan. Ano kayang gagawin nila dyan? Ano to? Itatago nyo lang at bigla nyo nalang huhulihin or bigla nyo lulusubin. Parang ganon. Kasi, dapat kasi klaruhin nyo, magbigay kayo ng proper na pronouncement kung meron na ba talagang warrant of arrest. Kasi, iba-iba ang mga statement eh. Kailan talaga ito lalabas? April na. Kung ako sa inyo, tigilan nyo na kasi yan, Hontivirus. Di ba? Ito pa, may papakita pa ako sa inyo mga kaibigan. Davao City Police on alert for Kibuloy's arrest. Naka-alerto na po ang Davao Police. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pero parang sa tingin ko guys, bakit nyo, parang tingin ko lang bakit po parang pinapasa-pasa nyo? Parang ayaw nyong sabihin kung kailan talaga ma-release yung warrant of arrest dyan. At sinasabi mo pa, Hontivirus, na papunta na yung warrant of arrest dyan. Paano pag wala? Tapos bigla na lang kayong andun. Mabubulaga na lang ang mga tao dun. Para hindi makapag-rally? Para hindi makapag-protesta? At gagawin nyo yung gusto nyong gagawin? Kasi nga, hawak nila ang gobyerno, guys. Hawak po nila ang gobyerno. Anytime po, pwede sila mag-backdoor. Maniwala kayo sa akin, guys. Nangyari na yan. Nangyari na yan sa SAF 44. I mean, iba naman yung SAF 44, pero wag sana, no? Matindi yung nangyari sa SAF 44, di ba? May they rest in peace, no? Yung mga kaluluwa nila, sana po may they rest in peace. Na hanggang ngayon, wala pa nanagot doon sa SAF 44 na yan. Kasi guys, alam na nila yan eh. Di ba sabi ko nga sa inyo, itong si Hontivirus, takot na takot siya na magkaroon ng gulo. Kasi pag nagkaroon ng gulo at may napinsala dyan at may nangyaring hindi maganda, siya po ang mananagot. Tandaan mo yan, Hontivirus. Magkakaroon ng dugo ang iyong kamay. Yan. Sige. Bring it on! Ako guys, concerned lang po ako mga kaibigan. No? Sa totoo lang mga kaibigan, ako po talagang naniniwala po tayo sa PNP Davao, 'di ba? Syempre. 'Di ba? Alam naman natin yung Davao, no? Pag sinabi mong peace and order, talagang number 1 sila, 'di ba? Hindi po natin pwedeng i-deny 'yan. Kaya nga nagkaroon sila ng insurgent free no for 2 years. 2 years na ngayon. Ang sa akin lang kasi guys, baka mamaya may house show na naman dito mangyayari, guys. 'Di ba? House show na naman. Ano na naman kayang gagawin nila diyan? Para lang malusutan. 'Di ba? Problema 'yan. Yes, may nagsabi dito, may nag-comment. MNLF suportado, 'di ba? Si Pastor suportado ng MNLF.
O pag nagkagulo yan, syempre pupunta yung mga yun doon, kukuyugin yung kukuyugin yan si Hontivirus na yan. O pag nagkagulo, sagot niya ba? Sasagutin ba niya? Pag may nangyari dyan. Ilan po ang MNLF? Ilang membro niyan? Sobrang dami yan, mga kaibigan. Baka hindi nila kayanin yan. Di ba? So, once again po, concern lang po ako, mga kaibigan. Sana po makarating ito sa mga kinaukulan, no? At pag-aralan din nila bakit parang dinidelay or parang ayaw nilang sabihin kung meron na ba talagang warrant of arrest. Kasi iba-iba nga ang statement, no? Para lang po mabigyan po natin ng linaw, guys, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, disclaimer po, analysis lang po ito, mga kaibigan. Sana po, no? Imbestigahan din nila or tingnan nilang mabuti bakit ganito. Baka mamaya, guys, yung sinasabi ko sa inyo mangyayari, ang backdoor. Wag naman sana mangyari yon. Sa mga hindi pa po nagtuslok dyan, Becky naman. Sino naman nagmamayabang? Kayo, alam mo, kayong mga bashers, maaga pa. Hoy, kayong mga bashers, magbakasyon na nga kayo. At magnilay-nilay na kayo sa inyong mga kasalanan. Alright, mga kaibigan, napuntahan na po natin itong isa pa nating topic, mga kaibigan. Di inisip ni Virus ang magiging negative impact ng arrest. O nga hindi niya inisip. Wala kasi siyang isip, no, Susan? Hindi niya inisip, guys, kung anong mangyayari dito. Di ba? Kaya sa tingin ko, mga kaibigan, kaya nga nasabi ko kaya nga nabanggit ko yung backdoor Kasi pwede po mangyari yun, mga kaibigan. Anytime. Pwede nilang gawin yun kasi hawak nilang gobyerno Di ba? Baka mamaya may mga pinapakilos na sila, hindi lang natin alam. Kasi nga, hindi mo maiwasan 100%. Ito para sa akin, 100%. Hindi mo maiwasan yan na lulusob talaga ang mga supporters ni Pastor Kibuloy. Lulusob talaga yan. Lulusobin talaga yung si Risa na yan. Hindi ako nagkakamali dyan. Sigurado ako dyan, mga kaibigan, sa ginagawa nila, na parang ginagawa nilang hausyaw, ginagawa nilang moro-moro, tapos ngayon, ito namang warrant of arrest. Ano to, hulaan? Parang pinapahulaan nyo kung kailan lalabas yung warrant of arrest? Tapos paiba-iba pa kayo ng statement? Delikado ito. Di ba? Hindi ko lang ma-confirm, pero delikado po kung mangyari ito, guys. Di ba? Mas maganda yung handa kaysa yung parang bigla na lang silang andyan. Parang nabubulaga po. O sige, subukan nyo lang para makatikim ka. Risa Hontivirus. Subukan mo lang. Okay, mga kaibigan, kasi malapit na po ang Holy Week, guys. Tayo po'y magnilay-nilay sa ating mga kasalanan. Huwag po tayong magmura, no? Huwag po tayong magsalita ng masama, mga kaibigan. Pero itong si Makagago, oy, po din, akala ko ba Holy Week na? Itong si Makagago, mga kaibigan, ano ba yan? Akala ko Holy Week na. Akala ko. Sabagay, hindi naman niya, mura ba yung Makagago? Hindi naman siguro mura yun, kasi pangalan yun Mura ba yun, guys, yung Makagago, mga kaibigan? Eto kasi si Makagago, mga kaibigan, napaamin bigla. Bayaran daw siya. Bayaran ka pala Ano ba yun? Oo, balwarte ng mga leon. Grabe, no? Balwarte ng mga leon. Okay, ito po, pakinggan po natin, guys, si Makagago. Pudinet, Holy Week na, hoy, huwag ka mag-ano dyan. Sorry, Holy Week na pala. Pero hindi ko maiwasan, itong si Makagago, gago talaga. Hoy, Makagago, bakit kasi umamin? Alam nyo, guys, umamin siya, mga kaibigan, na bayaran pala siya. At siya daw yung pinaka-highest paid. Nagyabang pa, At proud pa siya, mga kaibigan, Proud pa siya na siya daw ang pinaka-highest paid. So, ang tanong, ito na lang ang tanong dyan, no? Ang tanong, sino kaya ang nagbabayad sa kanya? Pero alam na natin kung sino, kasi nga, sino ba binabanatan niya?
Sino ba ang binabanatan ni Makagago? 'Di ba si Duterte? Binabanatan niya si Duterte, si Tatay Digong, binabanatan niya si VP Sara, at binabanatan na rin niya si Pastor Kibuloy, mga kaibigan. Wow! 3-in-1 package Kaya nga bagay sa iyo yung pangalan mo, Makagago Alam mo, MG, wag naman ganun. Wag naman ganun, boss. Bossing. Masyado ka namang halata. Magkano ba? Magkano? Kasi nga, highest paid. Highest paid daw siya. Siya daw ang may pinakamataas na bayad, no? Sa lahat ng mga vlogger, mga kaibigan. Sino pa kayo yung ibang vlogger na sinasabi niya, no? Ay, Bagman, kumusta ka na dyan? Ayan. Alam mo, Makagago, bago po kayo umamin, sana sinabi mo kung sino. Sino kaya ang nagbayad sa kanya, guys? Yan ang tanong, no? Ito po, panoorin po natin, mga kaibigan. Silipin lang natin, guys, May time naman ako, pero kasi sa totoo lang, ang totoo dyan, Boss Kayo, hindi ako bayad para tirahin si Banat B. Eto naman si Kaayo. Punta tayo dito kay Kaayo. Matagal na. Si Banat Bayan, mga kaibigan. Ayan na. Hindi na siya bayad. Ang gulo naman to si Makagago. Nagpapapansin sa atin to. Etong si Kaayo, ito yung balalay ni Attorney Libayan. Balalay. Diretsuhin na natin. Matagal na nagpapapansin ito sa akin. Hindi ko daw mabanggit-banggit yung pangalan niya. Alam mo, Kaayo, bakit hindi ko mabanggit-banggit ang pangalan mo? Kasi wala ka sa level ko. Yan ang totoo. Wala kang bilang. Gusto mong malaman. Ito. Ayan ang engagement mo. Para lang sa kaalaman mo. Lifetime mo na yan. 4 na milyon lang ang nanood. Views. Okay? Last 30 days, 574. Kung ako sa'yo, magsara ka na ng channel. Naku, magsara ka na ng channel. Alam nyo, guys, naging parang naging ensaymada na rin, no? Naging ensaymada na rin itong mga to, si Makagago. Marami yan sila, Parang ano yan, guys, Parang nang-recruit po. Ang alam ko talaga ang nang-recruit dyan, guys, si Tambaluslos. Yun talaga una dyan. Tapos biglang nang-recruit na rin pala itong si Mamshi. Itong si Smugs, no? Itong si Ahas. Kasi asan ba si Ahas? Sabagay si Ahas sa hospital yata, no? Dahil may bukol. May tahi yung ulo. So mga kaibigan, bayad talaga sila, guys. Ito ba? Tuloy natin, mga kaibigan. Baka yan, mga mo lang yung paulit-ulit mong mga troll. Hindi naman sa minamaliit kita, pero maliit ka talaga. Yun na yung totohanan doon. Huwag na tayo maglokohan. Kasi yung analysis mo, wala talaga sa hulog. Analysis ng parang galing sa doon sa looban sa may Mandaluyong. Ganun ang analysis mo. Video yun Magpareho kayo yung isang flip-topper na si Akataba pangalan ng na yun. Pareho kayong parang nakalasan ng tornilyo. Yan ang totoo. Tapos gusto mo pansinin kita. Ito, binigyan na kita ng pagkakataon na papansinin kita. Isang beses lang. Isang beses lang. Ayan ikumpara natin sa ating channel. At kayo na magsabi, mga banateros, kung worth it bang pansinin tong animal na to. Ayan. Yung views niya sa 30 days, 574. Hindi ka man lang umabot do sa butal ko. Na 10.6 million in 30 days. Tapos gusto mo, pansinin kita. Abay, gago pala. Sinong matinong tao papansin sa'yo? Pero dahil mapilit ka, para naman matulungan ko ng konti yung nabubulok mong channel, pansinin na kita. Yung lifetime total views mo, 4 million, 486. Yung lifetime views ko, 162 million. Tapos gusto mo pansinin ka?
Oh, nakita mo na naman yan. Yung blue. Ako yan. Yung pula na nasa taas na, no? Ikaw yan. Kita mo yung pula na yan? Etong sa Kamatis Analysis Unit mo. Hindi ko maintindihan pati pangalan mo. Hindi ko andog yun. Kamatis Analysis. Dinaig mo pa yung iskwa-kwado sa kanto. Oh, tingnan mo ha. Oh, ako yung blue, ikaw yung pula. Oh, ay, yan. Oh. Ano nakita mo sa pula? Straight line. Ano ibig sabihin ng straight line na yan? Ha? O ano ba ang dun sa straight line sa ospital? Naghihigalo na ang channel mo. Tapos gusto mo pansinin kita? O eto, papansinin kita for the first time, ha? O dito sa in-interview mo pa si Makagago, tawa ka pa ng tawa. Wala namang, una nga in-introduce mo eh. O, hindi mo mabanggit. O, i-play nga natin yung video ni Makagago. O, hanggang sa totoo nga, hindi nabanggit ni Makagago, di pahiya ka. O, di ba? Yan ang problema kasi sa'yo. Hihirit ka na lang, hindi mo man lang pinag-aralan na talagang hindi naman niya ako nabanggit kasi naputol yung video niya. Ina naman, no? Tanga-tanga naman, no? Gago! Oh, tapos gayon, tingnan mo ha, tingnan nyo yung logic yung dalawa ni Makagago, ha? O mga kababayan, susunugin natin ulito si Makagago. Oh. Yun lang. Alam mo yan, boss. What's the point of me na tirahin ko siya? Eh hindi naman ako bayad to fuck with him. So, hindi daw siya bayad to fuck with him. Of course. I'm not fuckable. Hindi talaga ako papayag. Dito pa lang, sablay na siya. Sabi niya, hindi daw siya bayad para tirahin ako. Eh bakit nandun ako sa uluhan mo na parang tinuturo mo, isinama mo pa kay Pangulong Duterte tsaka kay Kibuloy, tapos nandun ako. Oh, hindi mo ko tinira. Anong tawag mo doon? Ina naman eh, tanga-tanga naman eh. Sorry pasensya na. Pwede ba pakidelete na lang yung mura ko? Kasi minsan talagang kabobohan sagad eh. Ito, hindi dapat to Makagago, dapat dito makabobo. Hello, Evelyn Salazar. Maraming salamat sa inyong $9.99. Ayan, magandang hapon po din. Magandang hapon din sa inyo dyan. Mega love shoutout kay Evelyn Salazar. Ayan po. Hindi daw niya ako tinitira, binayaran para tirahin ako. Pero nandun ako. Ano kaya yun? O, tuloy natin. Anong point? Una sa lahat, magsayang akong time. Kasi boss, ay ganito yan eh. Tulad ni Nico the... Yung isa naman, tama. May tama talaga. May tama sa ulo. Umagri siya na hindi ako tinitira ni Makagago. Eh, ano yung turo-turo? Sino yun? Kaluluwa ko. Eh, picture ko yun eh. Ang pugi-pugi nun, tas tinuro-turo mo pa ako. 3 demonyo pa tinawag mo. 3 ba yun o 2? Akala ko ba hindi ako yun? Hindi mo ko tinira. Anak ka ng wewe, oh. O, tuloy. Na dati, madalas niya, hindi na siya sumagot kahit kaya na he's gone. Na-flash na siya straight to hell. Ngayon, Boss Kayu, sa totoo iba yung tinutukoy niyo doon, ha? Ako... Maraming salamat kay Lailani Garcia sa kanyang $10 Hong Kong. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakape. Kilala nyo na ako, kilala ako ng viewers mo na, kilala mo ako. Sobra akong totoo. I am so true to myself at sa mga tao na ngayon, ang gagawin ko is magsasabi pa rin ako ng totoo sa inyo. So anong puno-punto niya dito? Nagpapasikat siya. It's all about him. Pero papatunayan ko sa'yo, this is not about you and this is not about me. This is about the Filipino people. Makagago, makinig ka ha. Oo, magpapakatotoo ka. Sinasabi mo magpapakatotoo ka, hindi ka magsisinungaling. Kasi kilala nyo ako, ganyan ka ng ganyan. Sandali, Makagago. Wala kaming pakialam sa'yo. Hindi ang punto namin, ikaw. Ano ang punto namin? Bayad ka. According sa'yo, bayad ka. At ang tanong, sino nagbayad sa'yo? At saan galing yung pera na yun?
Ayan po mga kaibigan, bayad ka. According po kay Makagago guys, bayad siya. O, yan o. Kaya nga, di ba ang tanong, kanino or sino ang nagbabayad? At kanino, saan galing yung pera? Siyempre, ang pinagbabayad dyan, kaba ng bayan mga kaibigan. Nagbabayad po sila para siraan po si Tatay Digong, si Vice President Sara Duterte, at para siraan din si Pastor Kibuloy. Nagbabayad po sila mga kaibigan. Di ba yung pinakahuli nating vlog? Almost kalahating billion po ang ginagastos nila para bayaran ng itong mga ano na to? Mga hinayupak. Oh, bayad po sila guys. Hindi mo magets yung issue na yun eh. Tuloy natin. Hello? Hindi kita marinig, Boss Kai. Hindi kita marinig. Wala kang mic. Hindi ka marinig, Boss Kayo, ha? Tuloy na, ang tagal. Itutuloy ko. Okay. So ngayon, mga boss, ganito yan. Sige, tuloy mo. Si Rico David kasi, ang nakakatawa sa kanya, tinitira niya si MG regarding sa sugal daw, di ba? Kaya siya nagpo-promote daw ako ng online casino and all that. Okay. Pero sa totoo lang, ayun nga yung sinasabi ko, before stating that, dapat intindihin mo na ikaw din nagpo-promote ka rin ng online casino. Diba? Si Nico David yan. So yan yung logic niya. Si Nico David daw, tinitira siya dahil sa online casino, pero si Nico David din daw, ibig sabihin, hipokrito si Nico David. Yun yung punto niya, yun yung logic niya. O, tuloy natin. Kumbaga, nandun tayo sa part na aamin ka. Okay. Aminado ka dapat. Kasi kung maninilip ka rin lang ng tao, dapat yung sisilipin mo is dapat make sure na hindi mo ginagawa yun. Okay. Tulad itong Banat B, mga boss. Okay. Napakadali lang naman eh. Una sa lahat, baradong-barado na siya. Saan? Ngayon pa lang, mga boss, ha? Saan nga? Ito, Boss Kayo, baka hindi mo narinig. Ang sabi ko is, eto si Nico David, di ba? Sinasabi niya na... Paulit-ulit! Ano ba to? Grade 1 ka ba? Paulit-ulit ka? O baka naman bobo yung kausap mo, kaya paulit-ulit ka? Hindi ako nagtatanong lang, bakit paulit-ulit? Paikot-ikot ka, paikot-ikot. Naghahanap na lusot. O di kaya bobo lang yung kausap mo. O baka pareho kayong bobo. Ayun ang tanong. Ulitin mo na naman. Na nagpo-promote daw ako ng online casino, ginawa niya din naman. So, wala na yun. Okay. So ngayon, eto si Banat Bay, the same. Or Banat Bay ba? Or Banat B? Ewan ko sa putang inang yan. Banat na sa kanila yun. Tuwan-tuwa naman si Kayo. Tuwan-tuwa naman siya. Ano nakakatawa dun? Anong banat yun? Walang argumento dun, Brad. Sintu-sintu ka? Asan ang argumento dun? Wala. Pagmumura lang yun, tuwa-tuwa ka na. No wonder. Makikita mo yung level ng utak ni Kaayo. Isipin mo, Boss Kayo, ha? Nagsasabi siya na bayad ako. Sabi ko ba na hindi ako bayad? Wala naman nagsasabing ganun. Bayad talaga ako. Umamin siya. Bayad talaga ako. Bayad talaga ako. Bayad talaga ako. Inamin niya. O yan na, inamin na po niya mga kaibigan ha. Direct from the horse's mouth. Ayan, bayad talaga ako. Aminado po siya guys. Dito ba lang? Case closed na eh. Napaamin natin na bayad siya. Mantakin mo, inamin niyang bayad siya. And he is proud na bayad siya, ha? Tingnan nyo, ha? Proud siya na bayad siya. Ang bayad sa akin, hindi lang, syempre hindi na ako magsasabi ng numbers, but big numbers. Big numbers. Ako ang highest paid. Siya daw ang highest paid. Highest paid. Magkano yung highest paid? Nung isang araw na binanggit natin, hindi ko sinasabing ikaw ang yun ang natanggap mo, ha? Pero yung impormasyon na yun, yun ay binulong lang sa akin. Ayan ang tinatawag na hulog kasabitan.
pagkasabitag ng banateros. Kasi hindi ka gumagamit ng brain eh. Gamit-gamit minsan ng brain. Yep. Oh. Now, sinabi mo naman yun eh. Pero, aminin niya din na siya din ang highest paid sa kanila. Highest paid daw sa kanila. Si Duterte magbabayad? Anak ng tutsa. Eto'y papuputol kong malaki. Mapatunayan mong bayad ako ni Duterte ng malaking malaki. At kahit sino walang aamin na bayad sila ni Duterte kasi wala. Alam niyo ba na pasensya na Pangulong Duterte Alam ko naman totoo yun. Kasi hindi kailangan magbayad ni Pangulong Duterte ng supporter. Kasi organic si Pangulong Duterte. Kaya nga ngayon wala na siyang pakinabang, sinusuportahan pa rin siya ng mga vloggers eh. Why? Think about this Bakit ang daming vloggers na sumusuport pa rin kay Pangulong Duterte even if wala na siyang pakinabang, naging presidente na siya? Kasi very organic si Pangulong Duterte. Walang hindi na kahit kailan kailangan magbayad niyan. Maniwala ho kayo sa mula noon. Nung kampanya nga hindi nga nagbayad dyan, walang bayad dyan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang matapang nga itong si Basti Duterte para hamunin ang pamunuan ni Kuting ng Norte dahil talagang sobra na ang nangyayari sa bansang Pilipinas at marami nang nalululong sa masamang bisyo na itong pulburo na ito. At talagang marami na naman nawawala ng buhay dahil sa mga karumal-dumal na bangag sa pulburon at dumadami na naman ang namamatay na mga inosenteng tao. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.